natin Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa kanibagong umaga na inyong pinagkataon sa bawat isa na may buhay at kalakasan at nasa tama po kami pag-iisip. Salamat dakilang Diyos maging sa mga awitan namin, maging Panginoon sa mga scripture reading. Hayaan niyo dakilang Diyos na sa aming pong pag-aaral nito ay mabigyan pansin ng diin, Panginoon, ang inyong kalooban sa bawat isa. Dakilang Diyos, patuloy mong hawakan ang aming pong gawain sa lugar na ito. Alam ko pong lulukuban niyo ng inyong mga anghel at inyong banal na spirito ang bawat isa upang anumang diwa, Panginoon, na mapaglakbay ay huwag po mangyari, kundi makituon namin ang aming puso't isipan sa tanging salita mo lamang, Panginoon. Naway makita namin ang iyong kalooban, Panginoon, sa araw na ito. Hawakan niyo patuloy, Panginoon, ang gawain sa lugar na ito. At alam po namin na hindi mo pababayaan, Panginoon, ang gawain sa lugar na ito. Pagkos, patuloy mo pagpapalain ang bawat isa. Isang araw, dakilang Diyos, ay dadami pa, Panginoon, ang makakakilala sa pamamagitan ng church na ito, ang MCBC, Panginoon. Patnubayan niyo po ang bawat isang leaders, Panginoon, bawat isang leader. At alam ko po, hindi mo iiwanan, hindi mo pababayaan ang bawat isa. Lumago po ang pananampalataya ng bawat isa. At patuloy, dakilang Diyos, na gamitin mo kami upang marami pang mga kapatid namin o mga kababayan namin na maakay namin sa inyo, dakilang Diyos, na hindi pa po nakakilala sa inyo po na anak ang Panginoon sa Kristo. Ganun din po, patuloy mong hawakan ng aming bansa. Dakilang Ama, patuloy po namin dinadalangin sa inyo ang aming po presidente, si President Noynoy. Dakilang Diyos, hawakan mo siya at hayaan mo meron pong magdala ng inyong banal na salita sa kanya. At siya rin po, Panginoon, ay makakilala sa inyo. Sampu ng kanyang mga kabinete, dakilang Diyos. Dahil alam namin, Panginoon, magmumula po sa leader ang revival, Panginoon, ng aming bansa ito. At tulungan niyo ang mga churches, Panginoon, upang magsilbing liwanag at makita na isang madilim na mundong ito ang inyong salita, ang inyong kalooban. Dahil alam namin, Panginoon, na ang kalooban niyo sa bawat isa sa amin ay makapangaral, makapagbigay ng patotoo upang ang mga tao kung nagdidiliman o mga taong naliligaw ay maakay namin sa inyo. Dakilang Diyos, tunay nga po na ang kalooban niyo ay ang lahat ay makakilala, ang lahat ay maligtas. O dakilang Ama, tulungan niyo po kami na lumago ang aming pananampalataya, maging buhay ang aming patotoo upang ang bawat makakakita, dakilang Diyos, ay maging pagpapala sa kanila at masabing mayroong kakaiba sa amin na gusto nila makakilala ang kung bakit kami nagkaroon ng pagkakaiba. Hayaan niyo, dakilang Diyos, na patuloy ang inyong pagpapala ang sumaamin. Ingatan niyo kami sa buong maghapon at sa buong araw na ito na gawain. Muli po, iaangat namin, Panginoon, sa inyong paanan ang aming pong mga kahilingan. At alam namin, dakilang Diyos, kayo lamang po ang makakatugon ng mga kahilingan namin ito. Pagbabayan mo kami, dakilang Ama, sa araw na ito, sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. We want to see Jesus.
araw po sa inyo. Good morning! Yan. Again, gusto ko po, buhay na buhay tayo. Sabi nga ni kapatid na doon, kailangan hindi po porke bagay, masyadong tayo seryoso, no ha? Kailangan medyo lively tayo ng konti, lalo na po pagka tayo makikinig ng salita ng Diyos. Di ba? At lalo na at pag-aaral po tayo ng kanyang salita, napakaganda po na malaman natin ang kalooban niya na lahat ay wala pong iniintindi muna. Gusto ng Panginoon, clear muna ang ating mind. Ayaw ng Panginoon na meron kayo iniisip. Huwag nyo muna isipin yung kakanin yung mamaya. Huwag muna yun, ha? Huwag nyo muna isipin yung sa mga kabataan yung mga boyfriends and girlfriends. Huwag muna yan, ha? Huwag na isipin yung mga problema. Dahil, alam nyo, kaya tayo nandito sa ganitong pagsasama-sama, paglilingkod sa Panginoon, para makita nyo katugunan ng Diyos sa mga problema o mga suliranin. Alam nyo, wala pong tao na nabubuhay sa mundin to na walang problema. Alam nyo ba yun? Kahit kung sabihin mo napakayaman, may problema pa rin yan. Alam nyo yung mayaman, may problema ka ba? Uy, kasi daming orders, yan. Dami pa rin problema, maparami ng pera. Ang dami pa rin problema. Andiyan yung problema na yung mga anak niya, nag-aasuhan sa kanyang mamanahin, di ba? Kahit sa Panginoon ganyan, na halos pagpatayan, makuha lang yung kanyang parte dahil malapit nang mamatay si tatay, mamamatay pa lang, pinag-aawayan na. Problema, di ba? Pero huwag muna natin isipin ngayon yan. Ngayong umaga, gusto ko, bigay natin ang ating isipan, ang ating puso't isipan sa salita po ng Diyos. Sa umaga po ito, sabi nga ay nabigyan na ng parang bird's eye view, yung pag-aaralan natin. Ano ho? At alam ko, itong mga nakarang araw, puro abakon, makarang linggo, puro abakon, miracle data. Ama po ba? Ang inyong pinag-usapan. I'm supposed to, ako po dapat ang magsasalita sa inyo ang tanong na nagpalit po kami ni kapatid na Al. Kaya po nagkabaliktad kami ng konti. Tinatanong ko sa kanya kung ano yung kanyang mensahe. Sa kanya raw, yung babaeng bleeding, di ba? Yung po ba? Tama po ba ako? At alam ko, di ko alam kung ano yung susunod. But the lepers, okay. Pero pagka ito po pinansin nyo about the miracles of God, ito pong aking papansinin ngayon, ay para mabigyan natin ng background. Ito po yung pang-12 niya. 12. Ito yung ikalabing dalawa niya, nung ako pinag-aralan, pangilan ba talaga ito? So, habang kababasa ko po ito, at kinuha ko pa ang Wilmington, pangilan na nga ba itong miracle na ginawa ng Panginoon na ito? Ito po yung pang-12 na. So, ibig sabihin, tanyag na tanyag na ang Panginoon sa oras na ito. At yung siguro, ang tanda-tanda nyo, unang-una, na kanyang ginawa miracle ay ano? Yung wedding sa Cana, yan? Sa Cana, na kung saan yung water ay ginawa niyang wine. Hindi po yung nakakalasing na wine. Ay mga lasinggero, hindi nyo po pwede. Ang Panginoon nga gumawa nga ng anak Hindi pa siya yung di ba? Langan yung ganyan yung mga lasinggero di ba? Pero hindi yun nung dati, ang alak, hindi ko fermented. Di ba hindi nakakalasing. Yun po yung juice ng grapes or anumang prutas. Ano? So yun ang una, marami po kong iba yan, at nung pinansin ko, yung pangatlo niya ay merong encounter din. Sa Mark chapter 1, merong encounter siya about the evil and the demon-possessed man, na kung saan naging tanyag ng Panginoon. Tanyag na tanyag na, kung saan parang ayos siya pumunta sa dami ng kanyang yung isang paralitiko, pinagaling niya, yung isang nobleman, yung kanyang anak nagdoon, may sakit. At sabi ng ulo, kahit sabihin mo na lang, gagaling na anak ko. Sabi niya, sige, dahil sa palantayo mo, pumunta ka. Magaling na ang anak niya. At siya po kumbaga sa ito na yung kumbaga sa katanyagan ng Panginoon. Okay? Kahit saan siya pumunta, kilala na siya. Parang si Manny Pacquiao, kung saan mo pumunta kilala na, At siguro mas naisip pa niya si Justin Bieber, Sa mga kabataan, alam kong nasa sa dyaryo. At lalo parang si Justin Bieber, hindi na sila, di ba, ha? At
Grabe. Ibang klase. Parang si Michael Jackson. Nakatakas pa lang yung kamay eh. Umaakyat pa lang sa ano eh. Halos na hinihimatay na eh, no? Parang gano'n ang katanyagan ng Panginoon. Tanyag na nung pagkakataong yun. Alam ko nung binasa ko po nung may nakunang miracle po ito na nasa Galilee siya. Bago siya tumuwi sa lugar na ito na mga pag-aaralan natin, siguro para isang binabasa natin. Kasi po ang Bible po ay King James Version. Ang nabasa kanina is NIV. Yung pong NIV ko, medyo na dalawang NIV ko, nasira ng mundo. Yan po yung aming yan po dinadala sa office. Study Bible ko yan. Ang NIV, wala akong NIV. And anyway, mamaya papaano siguro NIV para isa yung ating binabasa. Karamihan po ba sa inyo, NIV lang binabasa? Hello? King James. Ay ba King James? Sino po dito ang King James? Marami rin. Thank God. Ang NIV. Okay. Kahit ano po yan, halos pare-pareho po yan. Bagamat dun sa word yung place na kung saan ay hindi po magkakaiba yun. Parang isa lang po yun. Isa yung lugar na yun. Okay? No? Kasi sa Luke, sabi niya, mamaya, babasahin po natin niya para, bibigyan ko na kayo background. Ang background po nito, habang nasa Galilee siya, ay pupunta sila dito sa lugar na ito. Okay? Tatawid po sila ng dagat. Siguro, kapag binasa po yung Mark, pumunta lang kayo sa Mark chapter 4, mababasa nyo, na nung sila'y tumatawid, nagkaroon ng malaking bagyo. At yung nagkaroon ng malaking bagyo, natutulog ang Panginoon. Nung natutulog siya, biglang sabi ng wala ka bang pakialam sa atin na ay mapapahamak? Hanggang sa nung Panginoon ay lumabas, pinatigil niya ang bagyo. Sabi nitong kanyang mga disciples, mga kasama, anong klaseng tao ito? Na kahit ang bagyo, kahit ang dagat, ay nag-o-obey sa kanya. Habang na. Talagang, kumbaga sa kamakakita na ganitong klaseng tao, napaka-powerful, di ba? So, yun po yung background. Hanggang sa dumating sila sa lugar na ito. Yun nga po yung binasa natin. So, ngayon, buksan niyo po buksan niyo sa iyong sa Bible, yung binasa po kanina. Salamat kay Ma'am Lily, okay, na bumasa po ng ating talata. Pero yan po sa chapter 5, okay, siguro ilang ang ilagay mo dyan ay yung international version para ma-relate ko. Okay. Okay, ang sabi po dito, and they came over, and they went across the lake to a region of the Gerasenes. Okay? That's the Mark 1. Yan po yun lang sa kabila siya. Okay? So when Jesus got out of the boat, a man and a little spirit came from the tombs to meet him. Ito na po yun. Ano nyo medyo parang katatakutan tong ating Pero sabi nga ni Brother Wilbar, na wala kayong dapat ikatakot. Dito nyo makikita kung ano ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga diablo ito. Wala silang magagawa. Wala na yun. Dito nyo makikita. Pero pa yun sa Mark chapter 1, na sinasabi yung third miracle niya, na nakikinig huwag mo naman kami i-torment. Ako na takot, nanginginig. Yung nga po sinasabi ni Brother Wilbar, na pagka nakita nila Panginoon, nanginginig sila. At wala sila talagang kapangyarihan. At ang sabi po dyan, this man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. Wow! Parang incredible hope. Nakakita niyo ba si incredible hope? Ako, mukhang hindi ata ng mga matatanda. Ito, yung ibang yung mga bata alam. Ito po yung pagkanabalit, lumalaki yung kanyang katawan na kahit anong tali sa kanya, nalalata sa kanyang ganyan. Pero nyo, even with the chain, di kaya. So yung napakalakas nito. Okay? Until for he had often been chained, hand
Ano itong ano? Nung may sumalubong sa kanya, isang sumalubong ay isang demon possessed man. Tama? At nung time na yun, sabi niya, saan po nakatira ito? Sabi, sa tombs. Okay? Sa mga, hindi po katulad ng ating mga, siguro, kapag katira yung ating mga libingan ngayon, parang more yung libingan natin. Merong malaking ganyan, di ba? Merong karaoke. Dati po ang tombs, talagang hiwala yan. Okay? Talagang parang cemetery yung ano yan, akin natatakutan. At doon po ito nakatira, ang sabi nga niya dyan, sabi niya, night and day among the tombs, and in the hills he would cry out and cut himself with a stone. Night and day. Wow! At sinusugatan niya ang sarili niya. Umiyak siya night and day, sabi niya, and when he saw Jesus from the distance, malayo pa lang ha? Malayo pa lang. He recognized that it was Jesus from the distance. He ran and fell on his knees in front of him. And then, ang sabi dyan, next, alam niyo doon sa King James Version, mas maganda po, i-mention ko na po sa King James. Okay na ako pero sa King James Version, para hindi ka na maganda dyan, yun niyo po sa, nung time na ano po ang Panginoon, ang sabi po dyan, but when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Abay, ang demonyo, sumasambal sa Panginoon. Okay? Bakit? Kasi, he shouted, sabi niya, he shouted at the top of his voice, sabi niya, what do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Dito pa lang, kahit po ang Diablo, admittedly, sinasabi is the Son of the Most High God. Tapos sabi pa, yung takot nitong klaseng tao na napakalakas. Tandaan nyo isang tao na pinasukan ng hindi lang kung isang demonyo. Mamaya makikita nyo na hindi lang isang demonyo ang pumasok sa kanya. Na napakalakas, na pagka siya'y tinalian ng kahit sino man, siguro kahit na 10 lalaki, tinatali siya ng chain, siguro tatawa-tawa lang siya, bigla niyang nilalansak at nasisira. Siguro walang tao malakas na loob na lumapit pa sa kanya. Tama? Nakakatakot. Parang ganyan, Parang naalala ko, yung first time na alam nyo, napanood kong ganyan, hindi ko makakalimutan. At pagkatapos ko mapanood yun, ayoko nang panoorin pa. Kasi bata pa lang ako, tatandaan nyo yung Exorcist. Wow, nung first time ko umiikot yun, naku, natakot talaga ako nun, di ako makatulog. Sabi ko, ano ba doon? Di ako makatulog, I hope wala na nanonood sa inyo ng ganyan. Di dapat tayo nag-entertain ng ganyang kaisipan, Kasi nakikita nyo hindi nyo nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. So nakikita nyo yung kapangyarihan ng Diablo. Pero dito makikita nyo, walang kapangyarihan ang Diablo sa Diyos. Wala siya. Kahit po sa atin, tayo anak, makikita nyo po, walang kapangyarihan sa atin niya. Pagka tayo anak ng Diyos, wala po. Pero bakit? Hindi nyo ba natatanong? Bakit kaya sa tao ito, dumating ang pagkakataon na siya pinasukan ng maraming Diablo sa katawan? Eh di ba we are made in the image of God? Tama po ba? Tayo ginawa ng Diyos, na talagang, di ba tayo lang yung ginamitan niya ng kamay? Tama po ba? Special po tayo Pero tandaan niyo po, may free will tayo. Sabi may free will. Meron tayo sinasabing, may pagpili. Siguro, isa sa mga tanong nyo ngayon niya, maaaring mamaya maitanong. Sabi, pwede ba meron pa ba ngayong pinapasukan ng masamang espiritu? Ewan ko sa inyo, sino na nakakita sa inyo na may pinasukan ng masamang espiritu? Isa. Meron pa, 2. Okay? Meron pa ba? 3. Okay? Tingnan nyo katabi nyo. Liliwanagin ko lang. Hindi pinasukan yan, Baka kalahin nyo pinasukan ko yan. Nililiwanag ko, hindi nyo pinasukan. Okay. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na nakakita po ng ganyan. Hindi ko po kaya. Ako po'y lumabas at hindi ko kaya kung So happen, yan po'y nangyari na
hindi pa ganun katatag ang pananampalataya mo, hindi mo pala kaya ganun pagka mayroong ano mo na, yung ibang klase, yung mga ganun, parang incredible hope, at talagang nagsisigaw, at talagang malakas. Kahit sino umahawak, talagang hindi mo basta-basta mahawakan. At sabi mo nga, pagka ganun, kailangan mo na lang, pagka hindi handa ang puso mo, mahirap. Kailangan talagang handa ang puso mo. Pero dito makikita nyo, kung paano ito, nakikiusap pa sa Panginoon. Di ba? Ang sabi niya dyan, swear to God that you won't torture me. Nagpapaswear pa, Kita niyo ba yun? Sabi niya, sabihin mo, swear ka naman, Huwag mo naman ito torture ka rin. Kasi po, alam niyo, wala po talaga kapangyarihan niya mga yan, Kaya i-torture ng Panginoon yan. Alam nila, defeated na sila. Ever since si Lucifer ay bumaksak, di ba? At alam natin yan, ay bumaksak po siya. Defeated na sila noon. Okay? Ngayon, nung dumating ang Panginoon, takot sila. Sabi nga ni kapatid, nasa even the Bible says, so nanginginig pa yan. Nanginginig. Kaya pag kami din sinyo ang pangalan ng Panginoong sa Kristo, sa isang taong ganyan, manginginig at manginginig. Kasi bakit? Even the Bible says so. Di ba? And then the next page, sabi niya po yan, the next, sabi niya, for he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. Tingin po this is, ilang words po yun? Tingin nyo for he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 words. 8 words, Tingin nyo Did the Spirit obey? Tuloy natin, basa. No. Sumunod ba yung Spirit? And he asked him, what is thy name? Ito na yun, tinatanong. And he answered, saying, my name is Legion. Alam niyo, pagka po sinabi Legion, ginagamit ang mga sa mga cartoons yan Pagka po sinabi Legion, it came from the Roman armies. Okay? Pinag-aralan ko bakit Legion? Kasi sinabi ng Roman armies, we have a legion. Okay? We are legions. Sabi ko pala dyan, yan yung mga umaabot ng mga 3,000 hanggang 6,000 armies. Ang dami, Ang dami, ganun kadami. 3,000 hanggang 6,000. Okay? Sa pag-research ko nga, yan sinasabi. Ganyan kadami. Wow, napakadami. Kaya pala napakalakas itong tao ito. Kasi napakaraming umaano sa kanya, sumasabi na sa kanya. Sabi niya, for we are many. Ang sunod po, ang sabi diyan, next. And he bestowed him much that he would not send them away out of the country. Sabi niya, huwag mo naman kami paalisin. Huwag mo naman kami, kasi alam niya, ito-torment sila. Okay? Ayun ang sinabi kanina, di ba? Huwag pahihiram o what? And then, sabi sa verse 11, now there were there nigh unto the mountain a great herd of wine. Pigs po yan. Dun sa New International Version, it is pigs. Okay? And then, sunod ko na. And all of the dead would besought him, saying, send us unto the swine, that we may enter into them. Tignan niyo po Pakita niyo, wala talaga silang kapangyarihan. Aalis na lang sila. Wala pa silang kapangyarihan na pumunta doon, tama? Without the permission of God. Kita niyo ba yun? Pagka hindi pinirpit ng Panginoon, wala silang magagawa. Right? Wala. Sabi natin, napakalakas yan. Sabi natin, may mga chain yan wala sino mang tao ang pwede mag-bind sa kanya. Tama po ba? Pero, sa Panginoon, kung baga sa tiklop siya, wala magawa. Di ba? Makikita niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kung saan, kahit po ang mga demonyo po, walang magagawa. Sabi niya, send us among the pigs, allow us to go into them. Okay. Kaya tanong ko, tama po siya naman bakit kaya pigs? Kasi po, alam niyo, nung pinag-aaralan ko po ito, magandang naibigay sa akin ni kapatid na Alito, ni Brother Al. Talagang pinag-aralan ko, may konting history yan, may konting Sabi ko, ito pa lang mga pigs, kung bakit po ito nandun sa Gerazim. Ito po ay ayaw nila na nandun sa may city, talagang hinihiwalay. Okay? Hinihiwalay yan, na kung saan,
itong mga pigs na ito, syempre, pagka may alaga kang baboy, syempre, may kuminsan di mabangong amoy, ayaw nila dun sa ano, hinihiwalay nila. Okay? Ang dami po niyan eh. Makikita nyo, sabi po dyan, 2,000 pigs po yan eh. Ay, gano'ng karami itong mga baboy na ito. Ay, napakarami. Pero yun, 2,000 na baboy, ang dami nun, no? Oh, kaya dyan, nagpapabuyan na tayo dyan, eh, naman. Ang dami baboy, eh, naman. At alam nyo, ang pigs po, ay basa ko habang nire-research po yan. Isa sa mga, yun ang example ng Panginoon yan, yung aso, tsaka yung baboy. Sabi niya, yung aso, ito po yun dun sa, saan ba na, ano to? 2 Peter chapter 2, verse 22. Siguro kung titignan nyo dyan. Yun yung example niya, na isang tao nakakilala sa Panginoon, narinig niya yung salita ng Panginoon, nagbago siya, tapos nanumbalik siya. Sabi niya, parang katulad ng ano yan eh. Parang katulad, ito forgive me for that, but it's written in the Bible. Parang katulad ng isang aso na sumuka, kinain mo yung suka mo. Hindi, no, Okay? Ganon, nakakita naman kayo ng ganong aso, meron ganon, di ba? Ito naman isa, parang baboy, na, alam niyo ang baboy, ano mang hugas ko dyan? Diba? Nakita na ba kayo ng baboy na malinis? Wala, di ba? Ano mo baboy? Pagkalinis mo dyan, di ba? Lilisin yan. Sino po nakapag-alaga na ng baboy? Wala, ako lang. Kapag-alaga ka naman din? Di ba ang baboy pagka nilinis mo, di ba? Pinapaliguan mo, pabayaan mo lang siya. Pupunta naman siya sa marumi. Napansin nyo, kakaiba yan ng sheep. Ang sheep po, pagka nalinis nyo, at na siya'y nadumihan, ang ano po na, pinipili niyang tanggalin nyo, tinatanggal niya sa mga puno, di ba? Ayaw niya na may dumi. Yun ang pagkakaiba ng sheep at ng baboy. Yung baboy, kahit anong linis, linisin mo, baboy pa rin yan eh. Okay? Kaya nga baboy. Kaya ang baboy, pagka naglalakad na kayo ko, bakit? Tiniyak siya, baboy siya. Napunta na tayo doon. Okay, what is that moment? Nandito ba kayo? Wala na kayo. Lumilipad na ata isipan nyo eh, nagkakababuyan na tayo. Okay, 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 hindi tayo dapat matakot dito. Sabi nga wala tayong dapat ikatakot. Bagaman nung unang binabasa ko to, parang matatakot ka dahil yung sinabing Legion sa natatanggal na yung kanyang mga di ba? Wow, napakalakas nito. But again, wala siyang sinabi sa Panginoon. Tuloy natin, kapatid. Verse 13. And he gave them the permission, and the evil spirit came out and went into the pigs. The herds, about 2,000 in number, rushed down the steep of the bank into the lake and were drowned. Tandaan niyo po nung dumating ang Panginoon, tandaan niyo gumamit po siya ng isang bangka, o bangkang barko, bangka. Nandun na siya, nakita nung demon possessed. Okay? Nakita siya, nag-usap na sila, nakakita rin doon sa tabi ng ilog, okay? Ay merong mga nag-aalaga ng baboy. Yun ang, para ma-visualize po yung mga nangyayari, At nagmamakaawa, naglumuluhod yan, nanginginig, at sabi niya, ako'y Legion, ang dami po dito, yung mayroong 2,000 baboy, baka po pwede mong hayaan. Alam nyo, hayaan kami pumunta doon. At ang sabi po dyan, and they gave him permission, and the evil spirit came out and went into the pig. The herds, about 2,000 in numbers, rushed down to the steep of the valley in the lake, and were drowned. Alam nyo, inano ko yan, bakit namatay? Alam nyo, nung pinasok yan, hindi malaman hindi nila makontrol yung baboy. Okay? Nung 2,000, kung saan siguro nagwawala, malapit doon sa nahulog. At sabi po dyan, hindi yung, kumbaga ito po yung may malalim na lugar, doon sila nahulog, namatay. Sa kawawala ng baboy. Okay? So tuloy natin, bago ko ibigay yung ating observation dito at some points. Those tending the pigs ran up and reported this to the town and countryside, and the people went out to see what happened. Pero bago po yan, makita nyo ba na nung time na sinabi ng Panginoon, ano yung sabi niya, yung 8 words na binasa kanina? Lumabas ka dyan. Nakita nyo ba wala man lang struggle?
Wala man lang, kumbaga sa ano hindi na nakipagbaka, Panginoon, na parang nakapag-away pa dun sa evil-possessed man. Wala. Di ba? Hindi man lang, di ba? Hindi man lang napabugbog na parang Pinoy na magpapabugbog muna, di ba? Habang nabubugbog tsaka luti-uti, lumalakas, di ba? At natatalo pa yung dami-daming kalaban, tama? Anong ganon? Bakit? Wala siyang kapangyarihan Alis ka na agad. So wala na akong magawa. Sinabi lang na agad ng walang salita. Nawal ka dyan. The unclean spirit. Wala siyang magawa. Sabi niya, pwede ba? Baboy na lang kami. Nakiusap pa siya. Hindi pa siya pwede makapunta sa baboy. Hindi mo pwede. Sige ba, punta tayo sa baboy. Hindi. Sabi niya, pwede ba? Punta na lang kami doon sa mga baboy. Diba? Makita niyo, wala talagang kapangyarihan. Kaya mapalad ba kayo na meron tayong Diyos sa makapangyarihan sa lahat? Di ba? Kung ano yung Diyos noon, yung pa rin yung Diyos natin ngayon. Nandiyan ba kayo? Mukhang nagputulog na kayo Ang ganda-ganda yung pinag-usapan natin, Hindi ba kayo nagaganda? Para tayong nagbabasa ng comics. Parang may action ng konti, At hindi niyo makikita. Sabi niya, asan na tayo? Ayan. Tuloy mga kapatid. Yung sumunod, sinabi na, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legions of demons sitting there, dressed, and in his right man, and they were afraid. Ngayon kapatid, nung una yan, adya ka muna kapatid, para baka diyan mo na iwanan yan. Habang, gusto kong pansinin niyo po dyan, yung sitting there, dressed, and in his right mind. Tandaan niyo po, nung una, kung ibabalik natin doon sa una yan diyan na rin sa NIV, pero doon sa una, yung description niya, diba sabi doon, mayroong isang na siya'y sinusugatan yung kamay niya. Nakahubad pa nga po yan sa Luke, nakahubad pa po yan. Kaya siya isang, kumbaga sana nandun siya sa nakatira siya sa tomb, diba? Nag-iisa siya doon. Tapos, ay sinusugatan yung niya, umiyak siya, araw at gabi. Anong sabi dyan? Ngayon, siguro, sasabihin niyo sa akin, night and day, the tomb, and he was in the hill, he cried out, and cut himself at stone. Alam niyo, siguro sabihin niyo sa akin, kapatid, ano sa akin yan, hindi naman ako na demon possessed Siguro yung pag-aaral natin parang malayo. Diba? Pero mga kapatid, alam niyo kung bakit tayo sulat yan. When I was living this. Alam niyo ba, na lahat po tayo may tendency papunta sa lugar na kaya. Hindi man, bagamat hindi man tayo napopossess. Okay? But there are times na tayo po mismo, we're talking about yung tandaan nyo yung demon is trying to control our lives. Alam niyo kung minsan kung anong ginagamit yan, even though na sinasabi mo, hindi tayo napupusis sa mga to, alam niyo what that is? Ano niyo have you remember the first time kayo nagkasala, bata pa lang kayo? Bata pa lang? Sino yung naaalala niyo pa yung unang-unang kasalanan niyo? Ako siguro, unang-unang kasalanan ko, natatandaan ko, umubit ako. Kasi bumibili ako ng text nun ng text niya. Ganon. Wala akong pambili nun Okay? Doon naman sa tindahan, may tinda kami, hindi ako makuha kasi bilang ni mama yun. Siyempre, hindi pwede. May tindahan kami. So, ang gagawin ko, kukuha ko, bibili ako sa ibang tindahan. Di ba? Tama? Bata ka pa lang nun Pero tandaan nyo, tayo po, meron tayong conscience. Sensya. Kaya nga may safeguard Tama? Ito ang sensya. Kapatid, nandiyan po ba kayo? Wala na kayo Nandiyan pa kayo, napakagandang pag-aaral natin Pero tingnan nyo po ito Talking about the demon possessed, I'm not talking about sin. Okay? It's controlling our lives in relation to that demon possessed. Sabihin nyo, parang malayo yung demon possessed, pero gusto kong relate nyo sa inyo sarili na to. Ito na tayo, Ito na tayo. Ayan, kapatid. Thank you. Ito na tayo. Gusto ko kasi gano'n lumalakas sa inyo para
Pagka medyo, ano na kayo, lalapitan ko kayo, medyo tutulog talaga, doon ako tatayo sa harapan nyo. Sasabihin, doon ako mangangaran, ano ha? Para kayo magising. Okay, ayan. Kaya attentive ng bawat isa kasi pwede ko na lapitan. Mahaba pala to, tama-tama. Hanggang likod. Kaya medyo pagka kayo hindi gabi-gab, medyo lalapit kong ganyan. At alam mo ba, gano'n ha? Siyempre, hindi mo makakatulog yun. At pinipilit, alam nyo, ito ha? Yung oras na ito, pinipilit ng diablo patulugin kayo. Para huwag yung marinig yung gano'ng kapangyarihan ng Panginoon. Ha? Para huwag yung marinig yan. Kasi pagka narinig yan, lalago ang pananampalataya nyo sa Kanya. Tama po ba? Kaya pagka kayo nakikita, bakit ba sa church? Masarap matulog, ano? Kaya, brother, diba, ito, yung aircon, dalawa yan eh. Ang sarap talaga mag-church. Pagka malamig, ang sarap yung matulog. Tama? Kaya, habang kayo nakikinig dyan, makatulog kayo. Ang lamig eh, di ba? Ang init sa labas, ang lamig sa loob. Tapos, para kang pinag-ehel eh, di ba? Kasi, alam nyo, hinihipan, unti-unti ng diablo yung mata niya. Kaya pagka hinihipan, parang yung gagamba. Di ba? Yung gagamba, ay hinihipan, nakakatulog. Di ba? Ang tinaglaro ng gagamba, baka ako lang ha. Hinihipan yung gagamba, di ba? Yung mga naglaro ng gagamba, di ba? Lalagay yung pa sa pospro para makatulog. Ano? Tutulog na, di ba? Tutulog na. Marami po akong ano nung, alam niyo tayo, mapalad tayo, no? Wala pang mga high-tech eh, no? Sino na trumpo, gagamba. Eh, yung mga bata, hindi makarelate, ano, ngayon? Ano, hindi ka makarelate about gagamba. Wala, o yan, yun, sabi ko eh. Hindi, ano, paano nakakatulog gagamba? Hindi nyo kasi naging laro yan, ano ha? Yung tumbang preso, kaya, yung sipa, di ba? Shato, di ba? Kaya, natatandaan ko po yan eh. And anyway, ba't ba ako napunta doon sa gagamba? Napunta ako sa pagtulog. Pinipilit ng diablo na huwag nyo maintindihan ito. At pinag-usapan nila, lalo na ito na po. Ano yung relasyon nitong pinag-usapan natin about us? There are times po, na hindi nyo alam, ang kinukontrol tayo ng diablo sa kasalanan. Conscious, sinasabi ko nga po, nangupit ka, diba? Nangupit. Tsaka isa pa yung pagsisinungaling. Alam niyo yung pagsisinungaling, di ba? Nung unang-una mong ginawa yan, yung paggupit, takot ka, di ba? Mahuli ako ni nanay. Takot ako, di ba? Tatakot ka, dahil unang-una yan eh. Pero pagka hindi ka nahuli, ulit ka. Tama? Ulit ka. Kung huli, hindi na huli. Hindi na piso, tumalaki na. Nagiging 2 piso. Kasi hindi ka nahuhuli. Tama? Nung bata yan, natatandaan ko po yan. Nung bata ako, ganyan ka. Takot na takot ka. Pag kami parating umpisa, nagkakasala ka. Tama? Yung magsisinungaling ka. O saan ka galing? Nag-school ka, di ba? Sa school po nag-aaral po kami, pero totoo no, nag-bilyar ka, di ba? Nagsisinungaling ka, pero pag hindi na po ko ni nanay, hindi nagalit, okay, yaya ng barkada, di ba? Ngayon po, eto na. Malaki na tayo, mga kapatid, di tayo exempted dito. There are times po, kinanaano kayo kinukuha kayo, kinukontrol kayo ng diablo sa kasalanan. Sabi nga ng iba eto, admittedly, masarap magkasala. Tama? Yan, sabi ko sa inyo. Kasi malaman tayo, may laman na, lust of the flesh. Galing po tayo dyan, lahat, lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Okay? Papakita sa inyo, diablo, maganda yan. Panandali ang sarap, habang buhay ang paghirap. Yan ang sinasabi ko po. Panandali ang sarap, habang buhay ang paghihirap mo. Diyan ka ngayon, itatali ng diablo. Anong gagawin? Hindi nyo napansin itong demon possessed na to. Ano po nangyari sa kanya? Saan siya nakatira? Tanong ko, may tingin nyo ba may pamilya siya? Ha? Wala. Hindi, may pamilya yan. May pamilya, pero nasan yung pamilya? Alam nga naman yan, biglang umano na lang na nawala. Walang sumulpot na lang sa parang, pinta ko rito! Walang pamilya! Hindi, may pamilya yan! Kaya lang, yung pamilya niya, give up na sa kanya. Kasi mahirap po, tama yun, nakakatakot, di ba? Nakakatakot utusan yan. Bakit? Utusan yan. Uy, sige, pakitulungan mo na. Di ba? Tatakot ka na kasi position di ba? Di ba? Kasi nakakatakot di ba? Pagka inutusan mo yan, parating nang lilisi ka mata, ganyan, and everything. Iniiwan na yan.
Ayaw niya na, lumayo na siya. Siya na mismo lumayo. At sabi diyan, may mga taong tumutulong sa kanya, nagibahin siya, natulungan siya. Pero wala, di ba? Nakita niyo ba yun? Walang sino man na na siya, no man. Sabi niya yan, wala na sino man na nakatagal na sa kanya. Kaya tingnan niyo po ang kasalanan. Ito sabihin ko sa inyo, ang kasalanan po, i-isolate ka. Okay? Sa relasyon mo sa pamilya mo, sa relasyon mo po, magkamahiwalay ka. Tingnan niyo po hindi niyo napansin na ang time na yan, kung nahiwalay siya sa pamilya niya, siya na lang basta. Umiyak siya, sinusugatan niya ang sarili niya. Eh, gusto niya ba yun? Ayaw niya. He's being controlled by the devil. Ako hindi niya na kaya. Alam niyo, kapag ang kasalanan na, yung piunti mong in-entertain, ano nangyayari? Kaya yung piunti mong in-entertain na kasalanan, ayaw ng Diyos na pabayaan ka. Pero alam niyo, ganito lang po yan Ito, sa magkabilang dulo, nasa gitna po ako. Tama? Kung ito ang Diyos, ito ang Diablo, pagka lumapit ako sa Diyos, lumalayo ako sa Diablo. Tama? Tama po. Pero habang patuloy po ako nagkakasala at lumalapit ako sa Diablo, lumalayo ako sa Diyos. Tama? Kaya unti-unti niya na ako nakokontrol. Ayaw ng Diyos yan. Pero dahil tayo po may free will, pinababayaan ng Diyos na magkakaroon, pero parating handa siya tumulong. Handa siya tumulong. Ang problema, ang tao ngayon ay mag-decide doon. Masarap ang kasalanan Ang problema, natali ka na. Alam ko kung ano sa inyo, pero lahat tayo nagkakasala. Minsan nagiging alipin tayo niyan. Ako, personally po, salamat sa Panginoon nakakilala. Sabi nga ni kapatid na Wilbar, kung si mga kapatid yun, kung siguro hindi nakakilala, ay magkukulam, di ba? I-joke lang po yun, pero it's just a joke. Pero alam niyo, mayroong totoo yun. Kung siguro ako hindi ko nakakilala, siguro sakit ako ng lipunan. Problema ako ng aking may bahay. Okay? Bakit? Baka, kasi po, katulad na sabi sa inyo, nagpatutuwa na ako sa inyo. Bago po ako nakakilala sa Panginoon, nagpapatid po ako ng ligarilyo, pero mag-ibig ako sa inom, hindi lang basta uminom, gusto ko meron pa sumasayo sa harapan. Grabe. Pero habang ginagawa ko yun, di ba nakukonsensya ka nung una? Konsensya ka nung una Parang, tama ba ito? Nandito ako? Pero, ang ganda. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Di ba? Hanggang sa unti-unti ka nang tawag na addict. Kaya nga po may word na addict addicted. Di ba? Habang humigit ka, addict ka na. At ano ngayon ang role ng Panginoon sa'yo? Tayo mo lumapit sa Kanya Pero anong gusto ng Panginoon sa'yo? Gusto niya manumbalik ka sa Kanya. Pero biruin nyo, ito ang Panginoon, nung time na nakita niya itong lalaking ito, alam niya, talagang nandun na po siya sa ng kasalanan niya. Na talagang matindi na po. Kumbaga sa sabi nga po dyan yung pong sin, ruined relationship. Gusto ko i-mention yun. Ang kasalanan po will ruin the relationship. Relationship niyo sa asawa niyo, relationship niyo sa pamilya niyo. Lalayo ka ngayon. Magpapakalayo-layo ka. At nagiging bondage mo yan. Yung bang kakaliyan ka niyan. Okay? At alam niyo kung minsan, pinipilit natin yung ating internal problem ay tugunan na external solution. Pero hindi kailanman magkakatugma yun. Okay? Ano po yung sinasabi ko? Katulad nun, yung chain, di ba, tinatali. Pero wala pong magawa yung chain. Nakapaglandag pa rin siya. That's external solution. Pero ang problema niya, internal problem. Hindi mo pwede takpan ng pera ang inyong mga anak. O yan anak, ayun yung pera. Pakabait ka na, hindi mo kaya yun. Hindi babait ang anak mo. Kahit bigyan mo ng kotse yan, kahit bigyan mo ng bagong laptop yan, ng bagong gadget yan, hanggat hindi mo nakukorek internally ang kanyang buhay, hindi po makukorek yan. Kaya yung po yun, the chain, na tinatali siya, that's external solution. Pero wala pong magagawa yun, kaya nga natatanggal niya. That's a description na may problema internally. Ang internal problem, walang ibang makakasolve niya, kundi ang Diyos. Okay? Walang external solution dyan. Okay? It's only by God. Okay? Ito na po. Ito na tayo. Andiyan mo ba kayo?
medyo, bakit kayo magkalala, patatapusin na kagad namin ito. Pero exciting po ito dahil natutuwa ako, napakaraming ibinigay sa akin ng Panginoon na insight dito. Particularly kasalanan. At yan po yung nagpo-control sa atin. Okay? So, nakita niyo yung situation na kung saan itong tao na ito isolated. And this one naman, the Savior. Yung tagapagligtas. Noong time niya nga po, sabi ko sa inyo, walang struggle, makapangyarihan pa rin ang Diyos natin. Paano ba kayo? Na meron tayong Diyos ngayon na kasama na makapangyarihan sa lahat. That even the devil cannot prevail. Even the wind, the earthquake and anything, habang hawak tayo ng Panginoon, wala akong magagawa yan. Hawak tayo ng Diyos. Kaya nga magkakambigunduy man ang buhay natin, hawak tayo ng Diyos ng ano po yan. Kaya hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayan. Sinabi niya ng Diyos sa atin yan. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Hindi lang, hindi ang lahat naniniwala. Naniniwala ba kayo doon? Amen! So po, nag-respond kayo. No, ha? And then, ang sabi po dyan, para pati nakita niyo ba yung, eto, 2,000 baboy, pinayagan ng Diyos yung kaluluwa na papunta doon sa 2,000 baboy, alang-alang doon sa taong ito. Tanong ko sa inyo, ngayon magkano kaya ang baboy? Isang baboy. Ano po ako? Pagka lechon, kasi pagka nagtatanong, hindi lechon na. Yung maliit na lechon, 2,000. Okay, yung pong lechon de leche. Okay? Siguro ito, palagay na natin ano to. Kano ba kilo ng baboy? Nung nakabili po ako ng mga 180. Pero hindi pa ako napag-research. Nakapag-research ako sa mga lechon. Okay? Yung maliit, 2,000. Okay? Yung malaki, ano na 9,000. Yung malaking baboy. Okay? So, 2,000, may 4,000, may 6,000, 7,000, tapos may 9,000. Doon na tayo sa pinakamura muna. 2,000 po ito, ha? 2,000 times 2,000. Compute. Sabihin na, malaki nga yan, malaki. Hindi ma-compute no? Ano ba? 2,000 times 2,000. 2 times 4? 4? Hindi po 400. That's 4 million. Sige po. Ilan zero yun? Ilan zero? Tatlo? 6. Pagsabahin nyo, tsaka may 4 million. Tama ba? Tama ba ang ano ko? Medyo magaling po ng konti ako sa math eh. Hindi accountant eh, no ha? Tama? 2 million times 2 million? 4 million. Mga kapatid, baboy na maliit yun, ha? Baboy na maliit, just for the sake of illustration. Yung pinakamalaking baboy, 9,000. 9,000 times 2 million, 2,000? 18 million. Sabihin nyo, ganun ba kamahal ba? Alam nyo ang baboy nun, pansinin nyo, mahal din po ang baboy nun. Kung ano mahal ang baboy nun, ganun din po dito ngayon. Bagamat sinasabi yan, papasahin nun, mga sentimo lang eh. Bakit? Magkano ba sweldo nun? Ganun din naman, di ba? So, huwag natin tayo magtalo dun sa ano. Sinasabi natin, gaano kahalaga ang isang kaluluwa ng isang tao, halaga ng baboy niya, pinayagan ng Panginoon. Mas magiging sa 2 milyon, mga kapatid. Mas magiging sa 18 milyon! Totoo ba kayo doon? Hindi kailanman ipagpapalit ng Diyos ang buhay nyo sa 18 milyon. Mahalaga pa rin kayo sa Kanya. Mahalaga pa rin ako sa Kanya. Tama? Pinayagan niya? Pinayagan! Alam na ng Diyos na mas mahal yun? Alam! Kaya nga yung nag-aalaga, naku namatay baboy ko! Ano nangyari? Di ba? Nagtatalon! Ang mahal ng baboy nun. Alam niyo kung bakit niya pinapaalis? Di ba natrata niya, ayan, narayma yan. Kapag kapapalid, tandaan niyo to. Mamaya, papagdinig ko riyan. Rest, give me strike mine. Mabalikan ko po yan. Pero tingin niyo, pinapaalis po siya. Tuloy mo yung sunod na talata, kapatid. Those who have seen it told the people what happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Verse 17 says, then the people began to plead with Jesus to leave the region. Bakit po? Tapos asking, bakit? Bakit niya pinapanaan niya sa Panginoon? Di siya na ngayon ang pagpagaling. Alam niyo ang tao? Alam to.
ng tao nakakilala sa Panginoon, inyo po kahit sa mga anak nyo, tulad sa akin, nakakilala ako sa Panginoon, sabi ng mama ko, saan napunta? Di ba ka na religion, ano? Sabi sa akin gano'n. Abay, mas gusto niyo pa, nagbibiraw ako, gusto mo pupunta ako ng church? Parang napapalik ka, nagagalit pa, parang may pinagbago sa'yo, parang natakot. Ano nangyari ko sa demon possessed? Nasa ayos na. Tapos ang mga hirap niyan, sabi niya baka mami, pati yung lahat ng ari-arian natin, mapahamak yung 2,000 bigyan namatay eh. Kaya sabi ng Panginoon, oy, Jesus, umalis ka na dito. Parang naging salas. Pero tandaan niyo po parang sinipisi siya doon sa 2,000 na namatay na pig dahil hinayaan niya eh. Pero inuulit ko, hinayaan ng Diyos dahil gano'n kayo kamahal. Ay walang halaga sa kanya ang 2,000 pigs kumpara sa inyo. Diba? Kaya nga po, sukdulang namatay ang Panginoon sa Kristo sa kusang Kalbaryo dahil sa inyo eh. Sa akin. Diba? Anong halaga nun? Nakakahalaga nun. Hindi mapapantayan. Tuloy natin. And Jesus was getting into the boat. The man who has been demon-possessed begged to go with him. 19 na lang. Jesus did not let him but said, go home to your family. Tell them how much the Lord has done for you and how He has mercy. He has had mercy on you. And verse 20 na. Tapusin na natin yan. When Jesus had again crossed over by the boat, 20. So the man went away and began to tell in Decapolis how much Jesus had done for him, and all of the people were amazed. Third point ko po, hindi nyo napansin, nasa pangatlo na ako, yung una, situation. Number 2, the Savior. Bigyan natin pansin yung tagapagligtas ng Panginoon sa Kristo. Noong una yung sitwasyon ng mama. Anong kalalagayan ng mama? And this time, I have to tell you yung servant na nangyari doon sa mama. Ano nangyari doon sa mama? Iba. Di ba niya papansin? Noong una, sabi doon sa ibang talata, nakahubad siya. Ito, nakagdamit na siya. In a right mind, nakita, alam niyo, pagka ikaw ay isang lingkod na ng twin, pagka ikaw ay nagkaroon na ng encounter with God. Sabi nga po, lahat ng Kristiyano may pagbabago. Tama po ba yan? Lahat ng Kristiyano, kung kayo po ay alipin ng droga, dapat hindi na kayo alipin ng droga, malaya na kayo. Kahit sabihin nyo pa, 2 legion yan. Pagka pinalaya kayo ng Panginoon, pinalaya na kayo. Okay? You're free. Lahat ng tao makikita, may pinagkaiba rito. Iba kitang-kita, meron naman nakapagsabi sa inyo ng ganon. Nung nakakilala kayo sa Panginoon, meron sila nakitang pagkakaiba. Meron ba? Ay pagka wala, mag-isip-isip kayo. Baka hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon. Baka Kristiyano sa puso, hindi sa puso. Sinasabi mo, Kristiyano ka ba? Kristiyano ka. Tumutungga ng beer. Okay, naaalak. Nagsishare na doon sa harapan ng isang babaeng, di ba? Mga kapatid, hindi po biro-biro ang pag-encounter sa Panginoon. Ibig sabihin, kung ikaw nakakilala na sa Diyos, may binago sa'yo. Yung dating si Manny na pagkakilala mo, na pumupunta sa beer house, hindi na pumupunta yan. Kasi binago na eh. Ngayon, pagka hindi ka binabago, nakokontrol ka pa rin ng demon. Tandaan niyo po yun. Pero napakaganda ito. Every time na lalapit ka, nakita niyo yung movie kanina? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ano man yun? Kahit sabi mo pa, ito'y babaero, sabi mo pa, ito'y nakapatay, kahit ano ka pa man. At Diyos namatay para sa inyo at para sa akin. Nilinis ka na, bago ka na. Ang gusto lang ng Diyos makita sa iyo pagbabago. Hindi na yun dati. Bago ka na nilalang. Kaya napansin nyo, kaya pinangulit ko po yung verse 15. Siya po is a right mind na. Sa tamang pag-iisip na. Dati siya wala siyang kaisipan patungkol sa Diyos. Siguro puro kasalanan.
puro babae, alak, sugal. Lahat puro pang sarili. Pero hindi niya nakita habang ganun po siya. Masaya ba buhay niya? Hindi. Iniwan siya ng pamilya niya. At sa pamilya niya nawala. At sa mga kaibigan niya nawala. Nag-iisa na lang siya. Nandun nga po sa tumi. Natutulog siya doon. Umiyak siya araw-araw. Sinusugatan niya katawan niya. Kawawang tao. Pero salamat, mayroong isang Panginoon nagpunta. Nakakilala siya. At sukdo ng 2,000 baboy, mas mahalaga ang kaluluwa mo. Sige, babayaan mo yan. Mamatay ang 2,000 baboy na yan. Alang-alang sa'yo. Pati, ganun siya, right mind. Nandun na po siya. Kaya ano na siya, ano naman, yung servant, sabi niya, pwede ba ako sumunod sa'yo? You know? Ano yung word na to? The moment na ito nakakilala sa Panginoon, all you have to do is to follow God. Hindi na ikaw yan. Kailangan mo sundin ng Diyos. Hindi ka ba natutuwa dito ka ngayon? Sabi ko nga, baka kung wala ka dito, sakit ka ng lipunan. Tama? O ako, sakit ako ng lipunan. Siguro, sira pamilya ko. Pero salamat na Diyos na dito ako ngayon. Salamat na Diyos nakakilala ako, di ba? Amen? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? O, di ba? Tapos, ang sabi niya, ito pa. Tingnan paano niya inano yung bagay, 19, mo. Hinayaan ng Diyos na huwag sumunod muna sa Kanya, pero ano yung inuna niya? Gusto niya, ma-regain yung family niya. Hindi niya napansin, di ba tinanong kanina, sa kaya pamilya niya? Ayan po, pinatutunayan, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Ano po yung ibig sabihin na dito? Gusto lang uli ng Panginoon i-restore yung family niya. Asira eh. Definitely, iniwan na siya. Pero sabi niya, pumunta ka uli doon. Yun ang muna-una mong misyon. Saka doon. Ito pong makikita nyo, ang isang tao na nakakilala sa Panginoon, naka-encounter sa Kanya, tunay ha? Hindi fake. Hindi DVD. Okay ha? Okay? Genuine. Okay? Totoo. Merong binago. May tamang pag-iisip. Hindi na siya hubad. May tamang nakadamit na siya ng maayos. Okay? Ang sabi niya, kaya gusto niyo na sumunod sa Panginoon, makita niyo yung pagsunod. Kaya kung pupunta kayo sa church, punta kayo sa church. Nasabi ni Brother Wilbur, saka sa prayer meeting, pumunta kayo. Piniprevent ng Diablo, hadlangan kayo. Bakit? Lalago kayo sa pananampalataya eh. Hadlangan niya kayo. Marami siyang sasabihin sa inyo, ay pagod na ako eh, magkapon na ako Pero pagka sa ibang paraan, yayain ka ng barkada na tayo. Sige, pagod ka na ba? Hindi, sige. Ama, prayer meeting. Brother, sensya ka na, pagod na ako eh. Tama ba? O, kuminsan, nagkakasala tayo. Hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo pinatatamaan. Pero kapatid, mensahe lang. Mensahe. Ang tunay na may pagkakilala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Okay? Hindi po ako bumabato dito para patayin ng bawat isa. Kahit ako, binabato ko sarili ko. Minsan nagkakasala ko kung gano'n. Sabi niya, and tell them how much the Lord has done for you. Pabalita mo. Kaya po pagka mayroong ginawa mabuti ang Diyos sa iyo, pamamalita mo yan. Tama ba? Ano ba ginawa niya? Ito, nag-obey ba siya? O, tama naman. Nagpunta siya sa Decapolis. After pumunta niya sa family niya, punta pa rin siya sa Decapolis. At sabi niya, at sinabi niya sa mga tao sa verse 20. Diba? Sabi po niya dyan. So the men who went away began to tell it in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all of the people were amazed. Pakita nyo, nagpatotoo na siya. Diba? Yung napakaganda sa atin eh. Nagpapatotoo po tayo. Pinakamaganda po yan. Nagpapatotoo tayo. And tulad po ng ginagawa natin, kapag papatotoo tayo sa bawat isa. And dahil po dyan, people will be amazed. Diba, ito yung tao. Diba, binasukan naman yan. Na napakalakas na. Dinalian na natin yan, diba? Bakit kaya na? Hindi ka mamamanga. Diba? Mamamanga sila sa tao ito. At sinasabi kung how great God is. Diba?
Yun ang gusto ng Panginoon eh. Unahin mo pamilya mo. After that, you preach the gospel. Sabihin mo gaano kabuti. Hindi mo naman po kailangan maging pumasok ng Bible school. Sabihin mo lang ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. No? Alam mo, sabihin mo, alam mo, isang beses, may sakit ako, talagang ganyan, may problema ako, pero napakabuti ng Diyos. Ano nyo, yung nakikinig, yung pala, yung nakikinig gusto magpakamatay. Diba? Hindi mo alam, hindi niya magpakamatay sa sobrang bigat ang problema niya. Pero dahil sinabi ko, mahal na mahal tayo ng Diyos. Isip niya, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi mo alam, pero ka naligtas na kaluluwa, pero ka naligtas sa buhay. Diba? Tama? Mga kapatid, ito lang yun. Again, ito po, pagtatapos po ako sa verse ito. John chapter 10, verse 10. Kapaganda po nitong yan, iyan po sa atin. Hindi niyo po the thief, sabi niya, comes only to steal, kill, destroy. That thief is the devil. He will try na kunin po sa inyo ang lahat na pwede nyo may joy sa buhay na ito. Okay? Sabi niya, He will steal it from you. That joy that only God can give. Sabi ko sa inyo, ito po yun. There are times sa 10 minutong pleasure, lifetime kung pagdudusahan. He's stealing from you something and that is joy in your heart. That God gave it to you. Diba? Binibigyan niya yan that joy. Tapos sabi niya, he tried to kill you. Papatayin ka na yan. Pagka napunta ka na po dun sa puntos na ikaw ay nalulun na sa droga, di ba ikaw mismo? Kaya kayo iba namamatay eh. Nababaril, di ba? Siya yung utok na yun. He come to steal, to kill, and destroy you. Pero hindi po yun. Ang maganda ito, hindi yun po yung sumunod. Si Jesus Christ pa sa I come that they might have life and have it to the tutuwa pa kayo na meron tayong Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Sabi nga sa King James Version, to give us a life and enjoy it more abundantly. Gusto niya, habang tayo nandito sa mundo ito, hindi tayo magkaroon ng ano. Not being controlled by the devil, ng Panginoon nasa Kanya tayo. Ulitin ko po, the moment you come close to God, lumalayo ka sa diablo. Pero the moment come close to the devil, lumalayo ka sa Diyos. Again, mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Kailanman, hindi matutumbasan ng kaluluwa mo. Sukdulang ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Para tayo sa Kristo Kalbaryo, ibinigay niya. Yes, ipo, ayun na po tayo. Kailangan pipiyang pala ngayon. Ay, pumanalangin. Namin Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, na narinig po namin ang inyong mensahe. Alam po namin, dakilang Diyos, na meron po layunin kayo sa bawat isa. May kalooban kayo sa bawat isa. At dakilang Ama, kung meron sa oras na ito, na hindi po namin kilala, Panginoon, at kayo at kami lang nag-uusap. Alam namin kung minsan, Panginoon, meron kaming kasalanan na itatago po namin sa iba. Pero sa inyong harapan, wala po kami maitatago. Pero dakilang Diyos, salamat, dakilang Ama, sa pamamagitan ng mensahe niyo sa oras na ito, sa umagang ito ay pinakita niyo na wala po kapangyarihan ng kaawit at diablo sa amin. Sa oras na kami lumapit sa inyo, humingi kami ng kapatawaran at makaawa sa inyong Panginoon. Nandun, dakilang Diyos, na handa ang inyong kamay kung kami yakapin at patawarin kami sa aming lahat ng aming kasalanan. Kung dakilang Ama, hayaan niyo na ang bawat isa'y maituon o maibigay namin sa iyo. Ano man ang bumibihag sa amin, ano man ang mga tanikala na gumagapo sa amin, hayaan niyo dakilang Diyos na makawala kami dito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong buktong na anak, ay ma-overcome namin dakilang Diyos
ang mga bagay na nagpapahirap po sa amin, na naglalalayo sa relasyon namin sa aming pong pamilya, sa aming pong kaibigan. O dakilan Diyos, tunay nga po na halaga ng aming pong buhay sa inyong harapan. Na lula dakilan Diyos na ipagpapalit po kami pinagpalit niyo, Panginoon, ang 2,000 baboy. Alang-alang lang, Panginoon, sa isang kaluluwa, hahayaan niyo. Ganyan yung kami kamahal dakilan Diyos. Susulan nga po, na binigay niyo yung pong anak upang kami lang po ay magkaroon ng kaligtasan, ginawa niyo para sa amin. Salamat po, Panginoon. At hayaan niyo, dakilang Ama, sa pamamagitan ng aming pong pakikinig ko sa aming nakakinggan, ay maayos naman natin ang aming paglilingkod sa inyo. Matuto kaming sumunod at Diyos sa inyong mga pinagagawa sa amin upang patuloy kaming lumago sa pananampalataya, upang patuloy kami maging isang buhay na patutuo, hindi lang po sa amin pong mga kasambahay, Panginoon, kundi sa amin pong mga kaibigan, sa amin pong mga kababayan. Gamitin niyo ang buhay namin ito, dakilang Diyos, at kayo po patuloy na magpalago sa aming pananampalataya. Huwakan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa pangalan ko ng Panginoon